Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Mean Maldita at shoutout kay Michelle Barbuco. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Nakikinig sa tawa, hindi galit si Ivory, ngunit isang mainit na ngiti sa kanyang mukha, dahil alam niya na ang mga tawa na ito ay babayaran sa kalaunan, at lahat ng naririto ay magsisisi sa ugali ngayon. Nang makita ang hindi nagsisisi na hitsura ni Ivory, biglang tumigil ang pagtawa sa mga araw ng aso. Sana mailabas ko lahat ng galit ko kay Ivory at patayin siya. Ngunit hindi niya ito magagawa, dahil kung wala si Ivory na maipanganak ang susunod na tunay na Diyos, ang posisyon ng palso ni Fu ay masisira sa kanyang mga kamay. Kapag bumagsak ang posisyon ni Fu Yimay, natatakot ako na wala sa mga kalaban niya ang makaligtaan siya. Sa oras na iyon, tiyak na haharapin ni Fu Yimay ang pinakakalunos-lunos na paghihiganti at pag-atake, na isang kahihinatnan na hindi kayang bayaran ng sinuman. Fu Yao, dahil hindi mo alam kung ano ang mali, dapat kang pumunta sa Tianlong upang pagnilayan ang iyong sarili. Naniniwala akong makakalma ka sa Tianlong. Habang bumababa ang boses, 2 lalaking nakasuot ng pandigma ang lumapit kay Ivory, ikinulong ang kanyang kaliwa at kanang kamay, at dinala siya sa Tianlong. Hindi tumanggi si Ivory, dahil sa mga oras na ito, hindi na niya kailangang humarap sa pamilya ni Fu, dahil malamang nasa pamilya pa ni Fu si Han Naian. Kinailangan niyang tiisin ang kahihiyan at imbestigahan ang balita tungkol kay Han Naian. Pagkaalis ni Ivory, isang senior na miyembro ng pamilya ang nagsabi kay Fu Tian, Patriarch, Aaron ay hindi mamamatay, at Fu Yao ay hindi mamamatay. Oo, Aaron lang ang namatay, susuko na siya. Hindi na tayo makapaghintay sa pagpapakita ng susunod na tunay na Diyos. Patriarch, utos na patayin si Aaron. Umalangaw-ngaw sa iba ang mga salita ng mataas na pinunong iyon. Halos lahat ay nag-isip na ang Aaron ay dapat mamatay. Tanging kapag siya ay namatay, si Ivory ay hindi magkakaroon ng mga maling akala. Natural na naiintindihan niya ang katotohanan ito noong mga araw ng aso, ngunit mayroon din siyang sariling mga alalahanin kung hindi niya ito gagawin. Kapag nalaman ng mga tao sa tuktok ng asol na bundok na ang palso ni Fu ay papatayin ang mga tao sa mundo ng Xuanyuan, ang mga kahihinatnan ay hindi rin mabata sa mga araw ng aso. Sa tingin mo hindi ko gusto. Ngunit kung gagawin mo, anong uri ng kahihinatnan ang Haan Tongsa? Hindi mo ba alam? Panipi, sa kasalukuyang lakas ng palso ni Fu, paano siya magiging kalaban ng tuktok ng asol na bundok? Kung wala ang tunay na Diyos, hindi tayo kwalipikadong makipag-ayos sa tuktok ng bughaw na bundok. Sa mga araw ng aso, sinabi niya ang 3 pangungusap na sunod-sunod, at ang kanyang tono ay puno ng kawalan ng kakayahan. Sabik na siyang mamatay si Aaron, at gusto pa niyang patayin siya mismo. Pero ano? Ito ay hindi isang bagay na maaaring gawin sa pamamagitan lamang ng paggawa nito. Tahimik ang matataas na antas. Naiintindihan nila ang mga alalahanin ng mga araw ng aso. Maliit na bagay na patayin ang Aaron. Sa oras na ito, kung sasaktan mo ang tuktok ng asol na bundok, maaaring masira ang buong pamilya ng Fu. Tahimik ang bulwagan, at walang sino man ang nangahas na ipahayag ang kanilang mga opinyon sa kalooban. Huminga siya ng malalim sa mga araw ng aso at sinabing, naniniwala akong magagawa ni Tianlong na baguhin niya ang kanyang atensyon. Talagang hindi maganda. Huling paraan lang ang magagamit natin. Nataranta ang matataas na opisyal. Hindi nila alam kung ano ang huling paraan noong mga araw ng aso, ngunit walang nangahas na magtanong. Nasa langit ang palso ni Fu. Bagamat tinatawag itong Tianlong,
Ito ay talagang 100 metro ang lalim sa ilalim ng lupa. Madilim at mahalumigmig, at puno ng ahas, insekto, daga at langgam. Halos walang pinagmumula ng liwanag, na nagpapadilim sa Tianlong. Ang sinuman sa kapaligirang ito ay magkakaroon ng mental breakdown sa mahabang panahon. Dahil sa katahimikan, dahil sa dilim, walang sinuman ang maaaring maging makatuwiran sa kapaligirang ito. Noong si Ivory ay nakakulong sa baka na kulungan, halos wala siyang makita sa paligid niya. Sinubukan din ni Ivory na buksan ang bakal na kulungan gamit ang kanyang sariling kakayahan, ngunit pagkatapos ng ilang pagtatangka, halos hindi nagbago ang bakal na kulungan. Hindi mo kailangang sayangin ang iyong pagsisikap. Ito ay gawa sa bakal. Walang sino man sa mundo ang makakasira nito maliban sa tunay na Diyos. Nang subukang mabuti ni Ivory, isang matandang boses ang nagmula sa hindi kalayuan. Si Ivory ay halatang natigilan, ngunit hindi siya nakaramdam ng takot, ngunit sinabi sa hindi ka pani-paniwalang tono, hindi ka pa namamatay. Oh, ang matandang boses ay halatang interesado kay Ivory at nagtanong, kilala mo ba ako? Kaunti lang ang tao sa kulungan ni Fushi. Isa lang ang buhay. Ikaw dapat si Fumang, ang nakababatang kapatid niya noong mga araw ng aso. Sabi ni Ivory, ang kulungan ng pamilya ni Fu ay hindi palaging ginagamit, dahil ito ay isang lugar lamang kung saan ang mga taong gumagawa ng krimen ay hindi maaaring bitayin. Sa pamamagitan ng paraan ng pulso ni Fu, kadalasan ay direktang nagbibigay sila ng kamatayan at nilulutas ang mga bagay sa pinakasimpleng paraan. Sa makatuwid, sa kasaysayan ng angkan ni Fu, ang mga inilagay sa bilangguan, kasama si Ivory, ay 3 lamang. Ang oras ng unang tao ay napakatagal, para kay Ivory, ito ay mas katulad ng isang alamat. Nangyari ang Fumang hindi nagtagal bago umalis si Ivory sa mundo, kaya mabilis na nakilala ni Ivory si Fumang. Sa hindi inaasahan, may mga nakakaalala pa pala ng pangalan ko. Nagulat na sabi ni Fumang, naging bawal na ang pangalan mo sa pamilya ni Fu. Ang sinumang magbanggit nito ay isang dead end. Panipi, alam mo ba kung bakit? Tanong ni Fumang kay Ivory sa walang magawang tono. Si Ivory ay may malaking pag-uusi sa tungkol sa bagay na ito. Sina Fu Tian at Fumang ay lumaki ng magkasama. Dapat silang magkaroon ng isang napakagandang relasyon. Ngunit biglang isang araw, ang magkapatid ay nag-away, at walang nakakaalam ng dahilan, kaya't walang nakakaintindi sa nangyari. Siyempre, maraming mga usyoso na tao, ngunit walang sino man ang naglalakas loob na makarating sa ilalim ng bagay. Dahil mahirap ang pamamaraan ni Fu Tian, papatayin ang sino mang maglakas loob na talakayin ang bagay na ito ng pribado. Sa paglipas ng panahon, itinago ng mga tao sa pamilya ni Fu ang bagay na ito sa kanilang puso. Gaano man karaming tanong ang mayroon sila, hindi sila kasing halaga ng sarili nilang buhay. Kayong dalawa ay magkapatid, lumaki ng magkasama, ang iyong damdamin ay higit na dugo kaysa tubig. Bakit bigla kayong nag-aaway? Mula sa araw na kayo ay makulong, hindi mabilang na mga tao ang nagulat sa pangyayaring ito, sabi ni Ivory. Kapatid, Fumang said with disdain and self-mockery, sa mata niya, stepping stone lang ako. Ginamit niya ako para umupo sa posisyon ng clan leader. Ginagamit kita. Ipinahayag ni Su Yingxia ang kanyang pagtataka, dahil kung sino ang magiging pinuno ng angkan, walang sino man ang may huling sasabihin. Mayroong isang espesyal na libingan ng pinuno ng angkan sa angkan ni Fu. Ang naghihingalong pinuno ng angkan ay mag-isang lalakad sa sementeryo. Bago siya mamatay, isang walang salita na makalangit na aklat sa tuktok ng Lulan Pavilion ang magpapakita ng pangalan ng susunod na pinuno ng angkan. Walang sino man ang maaaring pekain ito. Kaya ang tinatawag na paggamit ng Fumang ay imposible para kay Ivory. Imposibleng kunin ni Fu Tian ang posisyon ng patriarch sa pamamagitan ng paggamit ng Fumang. Naniniwala ka ba na ang pangalan sa walang salita na libro ay ako? Sabi ni Fumang. Nagulat si Ivory sa kanyang mga mata. Kung ang pangalan sa walang salita na aklat ng langit ay Fumang, nangangahulugan ito na dapat siyang maging pinuno ng angkan. Paano ito magiging araw ng aso? Walang salita sa aklat ng langit. Ang bantay lang ng Lulan Pavilion ang makakabasa nito. Noong araw ng aso, matagal na siyang nasuhulan, sabi ni Fumang. Hindi malay ni Ivory ang kanyang ulo. Si Fumo ay nakahihigit sa patriarch, ngunit wala siyang tunay na kapangyarihan.
At ang gayong tao ay hindi kailanman maaaring magsinungaling tungkol sa pagpili ng patriarka dahil sa pansariling interes, lalo pat masuhulan ni Fu Tian. Paano ito? Paano mabibili ni Fu Tian ang Fu mo? Hindi makapaniwalang sabi ni Ivory. Tulad ng iniisip mo, walang mag-iisip na si Fu mo ay isang manloloko, kaya matagumpay na maupo si Fu Genius sa posisyon ng patriarch, ngunit ako ay ibinaba sa isang bilangguan sa langit, sabi ni Fu Mang sabay panunuya sa sarili. Ano pa ba sa mundo ang makatutokso sa kanya na hawakan ang kurtina? Siya ay ipinanganak sa Lulan Pavilion at hindi umalis. Iba sa pagkakulong, anong kailangan niya? Tanong ni Ivory. Sa kanyang opinyon, ang gayong tao ay dapat na walang pagnanais at walang talento. Sa ganitong paraan, hindi siya mabibili ni Fu Tian. Hindi ko alam, at hindi malalaman ng mundo, kaya ang sikretong ito ay lulubog magpakailanman, sabi ni Fu Mang. Si Ivory ay tumawa ng mapang-uyam. Walang katibayan si Fu Mang na magpapatunay na talagang umiiral ang bagay na ito. Sinong makakaalam kung nagsisinungaling siya? Akala mo ikaw ang pinuno ng angkan. Siguro dahil dito nagalit ka kay Fu Tian at ipinadala sa kulungan. Sabi ni Ivory, sa tingin mo, naiintindihan ko. Pagkatapos ng lahat, ang bawat pinuno ng angkan ay nagmula sa walang salita na Tianshu. Walang sino man ang maaaring magduda sa kakayahan ng walang salita na Tianshu, ngunit sino ang talagang nakabasa ng walang salita na Tianshu? Sabi ni Fu Mang. Sa puntong ito, halos makapaniwala si Ivory na si Fu Mang ay gumagawa ng kasinungalingan, dahil alam ng lahat sa pamilya ni Fu na si Fu mo lamang ang kwalipikadong magbasa ng walang salita na makalangit na script, at may pagdududa siya tungkol dito. No wonder ipapadala ka ni Fu Tian sa kulungan. Masyadong seryoso ang paranoia mo. Hindi kanya pinatay. Mabait, sabi ni Ivory. Iyon ang iniisip ng lahat, kaya alam ko na hindi ko nakita muli ang maliwanag na araw, ngunit may isang bagay na hindi maaaring magkamali, iyon ang pangalan ko sa walang salita na aklat ng langit. Matigas na sabi ni Fu Mang na parang nagbasa ng libro na walang salita. Bahagyang kumunat ang noo ni Ivory. Kung isa lamang maling akala si Fu Mang, dapat ay napagtanto niya ang kanyang pagkakamali pagkatapos ng maraming taon sa Tianlong. Paano niya naisip iyon? At ano ang dahilan kung bakit sigurado siyang naroon ang kanyang pangalan sa walang salita na aklat ng langit? Kumbaga naniniwala ako na totoo, paano mo malalaman na may pangalan mo sa walang salita na aklat ng langit? Ganon ba kahirap para sa iyo na basahin ito? Tanong ni Ivory. Tumawa ng mapait si Fu Mang at sinabing, kung hindi, bakit sa tingin mo ako nakakulong sa piitan? Alam mo ang isang malaking sikreto, ngunit hindi ka pinatay ni Fu Tian. Iba ang paliwanag, sabi ni Ivory. Hindi mo ba alam na ang bawat patriarka ay dapat mamatay sa libingan ng patriarka? Kung hindi, magkakaroon ng pangitain sa aklat ng langit, kaya naman hindi niya ako ng ahas na patayin. Kontento ka na ba sa paliwanag na ito? Panipi. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po